Sabi nila, kapag nagmahal ka, dapat handa ka ring masaktan. Magtiwala kahit may pagdududa at magpatawad kahit mahirap. Dahil doon sinusukat kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang tao para sa minamahal nila. Ngunit paano yun gagawin ni Naomi kung masyadong naging malalim ang naging sugat ng pagmamahal na akala niya ay tapat at totoo sa kanya? Ng pag-ibig na akala niya ay kanya. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang nanginginig ang mga kamay niyang nagsascroll sa comments ng nag-viral niyang video sa internet video kung saan pinahiya siya ng asawa ng boyfriend niyang si Marco. Hindi naman niya alam na may asawa na pala si Marco dahil ang pakilala nito sa kanya ay single ito. Nawala itong balak na humanap ng magiging kasintahan hanggang sa nakilala siya nito. Hindi siya ang tipo ng babae na mabilis na madala ng mga salita. Ngunit mabilis na nakuha ni Marco ang loob niya dahil sa matatamis nitong mga salita at sa pursigido nitong panunuyo sa kanya. Naniwala siya kay Marco. Nagtiwala at minahal niya ito para lang sa huli ay masakta ng sobra-sobra. At hindi lang yun, nasira pa ang pangalan na pinaghirapan niyang makilala. Bukod pa doon ay may libu-libong mga tao pa na hindi naman niya kilala. Pero galit na galit sa kanya dahil lang sa isang bagay na hindi naman niya sinadyang magawa. Hindi ako kabit. Hindi ko alam na may asawa siya. Sigaw niya habang paulit-ulit na nababasa ang salitang kabit sa video na yon. Hanggang ngayon na hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Sa kung paano siya sinugod ni Denise, ang asawa ni Marco sa mismong recognition party niya bilang bagong doktor sa pinapasukan niyang ospital. Sa kung paano siya nito biglang binuhusan ng wine sa ulo habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga boss niya. Sa kung paano siya nito tinawag na kabit, malandi at mang-aagaw sa harap ng lahat ng mga katrabaho niya. Yun pa lang ay malaking kahihiyan na para sa kanya. Para i-video at i-upload pa yun ni Denise sa internet kung saan buong mundo na ang makakakita sa ginawa nito sa kanya. Inosente ako. Hindi ko naman alam. Wala akong alam sa binibintang niya. Hindi ko sinadya na makipagrelasyon kay Marco. Kung alam ko lang na may asawa siya, hindi ko gagawin yun. Paliwanag niya kahit pa wala namang nakakarinig sa mga sinasabi niya. Subalit kahit anong gawin niyang pagpapaliwanag ay walang nakinig sa kanya. Kahit isa ay walang may gusto na makinig man lang sa kung ano yung totoo. We're sorry, Naomi. But we cannot risk having you still here. Masyadong maraming galit sa'yo na nagsisimula ng maapektuhan yung ospital dahil doon. Sabi sa kanya ng direktor ng ospital nang pinapasukan niya. Are you firing me, sir? Hindi makapaniwalang tanong naman niya. Sana maintindihan mo, Naomi. Hindi namin pwedeng ipagsawalang bahala na lang yung nangyari. Ayaw namin na isipin ng mga tao na kinukonsinti namin yung ginagawa niya ni Marco. Pero biktima ako, sir. Hindi ko alam na may asawa na pala siya, na ginawa niya akong kabit. Kahit yan pa yung totoong nangyari, sa tingin mo ba, paniniwalaan ka ng mga tao? Sasabihin lang nila na hindi ka man lang ba nag-background check? Hindi mo man lang tinignan yung social media accounts niya? Kasi Naomi, nandun lahat. Kitang-kita sa Facebook ni Marco na pamilyado siya. Hindi naman po kasi ako mahilig mag-social media, sir. Hindi nila tatanggapin ang dahilan mo na yan, Naomi. Kaya pasensya na talaga. Pero kailangan ka na naming bitawan. Bago pa bumagsak ang buong ospital. Lalo namang nawasak ang puso niya sa narinig. Hindi niya akalain na ganun ang mangyayari. Na dahil lang sa pinili niyang magmahal ay mapupunta lang sa putik lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit kahit anong gawin niyang pagtatanggol sa sarili niya, ay wala pa ring naniwala sa kanya. Wala man lang nakinig sa mga paliwanag niya. Kaya labag man sa loob niya, ay wala siyang magawa kundi ang tanggapin na lang ang mga nangyari. Lumayo siya. Iniwan niya ang buhay na minsan niyang pinaghirapan na buuin. Nagpakalayo-layo siya para makaiwas sa mga panghuhusga ng mga taong nasa paligid niya. Umalis siya bago pa man siya masiraan ng utak. Ngunit hindi matatapos ang lahat doon dahil nangangako siya na babalik siya para gumanti. At sisiguraduhin niya na lahat ng naging dahilan ng pagkasira ng pangalan at buong pagkatao niya ay makakaranas ng ganti niya. Handa ka na ba? Tanong sa kanya ni Arthur, kaibigan niyang plastic surgeon, na gumawa ng bago niyang mukha. Handang-handa na, Arthur. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon nito. Sagot niya. Mabuti.
Basta, tawagan mo lang ako kaagad kung kailangan mo ng tulong ko, Naomi. Naomi, Arthur. Hindi na ako si Naomi. Ako na ngayon si Naomi. Pagtatama niya dito. Para magawa ng mas maayos at mas mabilis ang plano niya ay pinili niyang magpalit ng pangalan. Ngunit sinisigurado niyang hindi yun nalalayo sa tunay niyang pangalan. Gusto niyang tuwing may tatawag sa kanya ay ang pangalang Naomi ang unang papasok sa isip ng mga kaaway niya sa oras na magtagpo ulit ang landas nila na mga to. Right, basta kung ano man yung mangyari, tawagan mo agad ako, Nami. I will. Don't worry. So ngayon, kailangan ko nang simulan ng plano ko. Ayoko nang patagalin pa to. Kita naman niya ang pag-iling ni Arthur sa kanya. Paano kung mapahamak ka na naman sa gagawin mong to, ha? Sa ngayon ay alam mo na kung gaano kalakas at ka-impluwensya ang pamilya ng mga Cortez, Nami. Nangyari lang ang lahat ng mga yon dahil wala pa akong alam, Arthur. Pero hindi na ngayon. Marami na akong alam. At kilalang kilala ko na silang lahat. Alam ko na kung paano sila pababagsakin. Sa loob ng 1 taon na pananahimik niya ay ginawa niya ang lahat para makabuo ng plano kung paano siya makakapaghiganti. At ngayon na handa na siya pati na rin sa bago niyang mukha at pagkatao, ay sisiguraduhin niyang hindi na siya maaalipusta pa ng kahit na sinong muli. Paano mo naman gagawin yun? Ngumisi siya. Maghintay at manood ka lang, Arthur. Maririnig mo rin naman yung mga gagawin ko. Sisiguraduhin kong makakarating yan sa media at kakalat sa internet, tulad ng ginawa nila sa akin noon. Hindi naman umimik pa si Arthur at tumiling na lang siya, habang siya naman ay walang pakialam dahil buo na ang loob niya sa mga gusto niyang mangyari. At para magtagumpay ang plano niya, ay may kailangan muna siyang makuha. At yon ay ang tiwala at pag-ibig ni Tiago Carbudel, ang nakababata at nag-iisang kapatid ni Denise Cortez. Gamit ang bago niyang mukha at pagkatao, ay maghihiganti siya. Samantala, hindi na naman mapigilan ni Tiago ang sarili niya habang tinitignan ang medical reports na ginawa ng mga bagong intern nila sa Neuro Department. Doktor na kayo nito? Simula niya. Hindi ba kayo tinuruan kung paano gumawa ng reports? Kung paano yung tamang pagreseta ng gamot sa pasyente? Sorry, Doc. Hinging pasensya naman agad ng isa. Hindi ko kailangan ng sorry nyo. Ang kailangan ko ay maging matalino at maingat kayo sa mga ginagawa nyo. Buhay yung hawak nyo dito. Hindi kung ano lang. Sermon niya pa. Sorry po talaga, Doc. Kung hindi nyo kayang gawin ng maayos sa tama yung trabaho, mag-quit na kayo ngayon pa lang. Baka imbis na dugtungan nyo yung buhay ng isang tao, ay mapaaga pa yung pagkamatay nila. Sabi pa niya bago tinalikuran ang mga ito. Galit ka na naman, Doc. Birong bulong naman sa kanya ni Gabriel nang makasabay niya ito sa paglalakad sa hallway ng ospital. Hindi magagalit kung ganong klase ng intern yung binigay sa atin. Intern pa lang naman sila. Nagsisimula pa lang matuto, kaya huwag ka naman masyadong mahigpit sa kanila. Paano sila matututo ng maayos kung hindi ko sila paghihigpitan? Masyadong tamad at easy-easy ang mga yan, Gabriel. Pareho na silang fellow doctor ni Gabriel at taon-taon na silang nai-stress sa mga intern na dinadala sa department nila. Ngunit hindi tulad niya, ay tila iba ang paraan ni Gabriel para ilabas ang frustrations nito sa mga pagkakamali ng mga interns nila. Well, Gen Z I guess. Natatawang sagot nito na tila ba sapat na yun na dahilan sa attitudes ng mga interns nila. Kung hindi sila magbabago, ay huwag ka nang mag-abala pa na i-recruit sila sa department natin. Baka lalo nang dumami yung trabaho natin kung makakasama sila sa team. It's not for you to decide, Tiago. Hindi naman natin sila mapipigilan kung gugustuhin nilang mag-specialize sa neuro. Huwag niyo silang ipapaguide sa akin kung ganon. Lalong natawa naman si Gabriel at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Madadagdagan na naman tayo sa team. May bagong dating na neuro. Resident? Yup, galing sa provincial hospital na pinatransfer dito sa atin dahil magaling daw. Anong year? 4th year na. At babae. Maganda pare. Excited na kwento pa nito. Ano naman sa akin kung ano siya? Ang gusto kong malaman ay kung magaling ba. Yung maaasahan at hindi pa bigat. Baka puro ganda lang yan Siguradong magaling yun. Hindi naman yun ipapatransfer ni Mr. Director dito. Kung putso-putso lang. Si Director yung nagpatransfer? Oo, nagalingan yata kaya hindi pinakawalan. Sagot pa ni Gabriel. Hindi naman niya mapigilan ang maintriga. Kilala niya ang mismong direktor ng ospital dahil ito mismo ang kanyang ama. At hindi ito basta-bastang kukuha ng isang doktor kung
wala itong nakitang potensyal doon o wala itong personal na koneksyon sa ama. What's her name? I want to meet her. Oh? Bakit? Curious ka na? Yes, I know my father, Gabriel. It's either that doctor is a genius or she's something else. Sagot niya. Something else? Iniisip mo ba na baka kabit siya ng tatay mo? That's what I want to know. Ang lupit na talaga ng tatay mo, pare. Sa ganda ni Doktora Nami. Nami? Doktora Nayami Florencio. Yan ang full name niya. Napakunot noo siya. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan na yon dahilan para mas lalo siyang magduda sa pagkatao nito. Alam niyang hindi kukuha ng babayang ama niya na galing nang sa malapit dahil siguradong malalaman nilang magkakapatid agad yun. Bring me to her. Utos niya kay Gabriel. Nasa on-call siya ng mga 4th year. Nakikipag-meet and greet sa mga kasamang residents doon. Hindi naman na siya nagsalita pa. At mabilis na naglakad papunta sa on-call room ng mga 4th year residents. Oh, there he is. Doktora Nayami, that's Dr. Tiago Carbonell. He'll be your partner in every shift duties. Bungad sa kanya ni Catherine, ang pinakamataas na fellow doctor ng ospital. Napatingin naman siya sa babaeng sinasabi nito at hindi niya nga maitatanggi ang sinabi ni Gabriel. Maganda nga ito. Sobrang ganda. Saktong-sakto sa tipo ng kanyang ama. Samantala, hindi naman mapigilang ma-excite ni Nami ngayong nasa harap na niya si Tiago. At tulad nga ng mga sinabi sa kanya ay intimidating nga itong tignan. Pero hindi siya basta-basta madadala sa itsura nito dahil yun pa nga ang dahilan kung bakit ito ang napili niyang targetin. Nice meeting you, Dr. Carbonell. Formal ngunit nakangiting bati niya sa binata habang nakalahad ang kanyang kamay. Mariin naman ang mga titig nito sa kanya bago tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Nice meeting you too, Dr. Florencio. Malamig na bati nito sa kanya. As I have said, Dr. Florencio here will be your partner in every shift duties, Dr. Carbonell. Galing siyang provincial hospital na na-scout ni Dr. Renato Carbonell. And as I have checked her credentials, I no longer wonder why the director scouted her. Paliwanag pa ni Catherine. Tumango naman si Tiago ngunit hindi na ito nagkomento pa. Ngunit ganun pa man ay kita niya sa mga mata nito ang kuryosidad. Lihim siyang napangiti. Buong akala naman niya ay mahihirapan siyang lapitan nito. Hindi pala. Dahil tulad ng ibang lalaki, ay siguradong isang babaeng katulad din niya ang magiging kahinaan nito. So, Dr. Carbonell, ikaw na yung bahala kay Dr. Florencio, ha? Saad pa ni Catherine pagkatapos ng mahabang introduction nito sa kanya. Sure, Dr. Reyes. Sagot naman ni Tiago habang siya naman ay nakangiting nagpapasalamat lang dito. Agad din namang natapos ang pagtitipon ng mga kasamahan niyang residents doon at silang dalawa na lang ni Tiago ang naiwan. Come with me. Ipapakilala kita sa mga pasyente. Malamig ang boses na aya nito sa kanya. Tumango naman siya at saka bumuntot sa paglalakad nito palabas ng lounge area nila. Kunyari ay inoobserbahan niya yung mga ginagawa nito para matuto siya. Kahit sa totoo lang ay hindi naman niya yun kailangan. Nakikita niyang kayang-kaya niya itong sabayan at kung gugustuhin ay kaya niya pa itong higitan. Ganon ang naging setup nila sa loob ng isang linggo. Ginaid siya ni Tiago sa buong ospital, pati na rin sa mga pasyente hanggang sa kaya na niyang mag-isa. Good evening, Doc. Bati niya nang maabutan niyang mag-isa si Tiago sa loob ng opisina nito para sana magdala ng ilang dokumento. Good evening. Yan na ba yung hinihingi kong reports? Yes, Doc. Ito na po yung medical reports ni Mrs. Yapchenko. Yung may brain tumor. Great, thanks. Imbis na umalis naman kaagad ay nanatili pa siya doon. Gusto niyang simulan na ang pakay niya at para maisagawa na niya yon ay dapat na siyang kumilos ng paunti-unti. Rare case yan, Doc, 'di ba? Tingin mo, ilang % ang recovery rate niya nang walang side effect yung operation? Tanong niya kahit halata naman na wala itong interes na makipag-usap sa kanya. 100. 100? Ganyan ka ka-confident, Doc? Pang-aasar niya pa. You think I'm just overconfident? Nagkibit-balikat siya. I just don't believe in words without proof, Doc. Lalo namang nagkasalubong ang mga kilay nito at tumalim pa ang mga tingin sa kanya. Habang siya naman ay ngumiti lang ng mas matamis dito. Minsan na kasi ako napahamak kasi naniwala ako sa mga salita lang. Kaya may trust issues na ako ngayon, Doc. Dagdag niya pa. Assist me then. I'll show you the proof you wanted. Talaga, Doc? Pwede ako?
Kakasabi ko lang, diba? Gusto ko lang makasiguro, Doc. Kunwari excited niyang sagot. 9 p.m. tomorrow, and please, study this case. I don't want any inconvenience during the operation. Yes, sir. Sagot naman niya. Sumaludo pa siya para kunwari ay masayang-masaya siya sa pabor na binigay nito. The war has begun. Bulong niya paglabas ng opisina nito. Sobrang lawak pa ng ising niya habang isa-isang iniisip ang balak niyang gawin kay Tiago. Dahil bukod sa paibigin ito, ay plano din niyang subukan kung hanggang saan din ang kakayahan nito sa pagiging doktor. Gusto niyang ipamukha dito na kahit gaano pa ito kagaling, ay may mas higit pa rin dito na kaya niya itong ilampaso. Dahil kahit wala man siyang maalala na ginawa nito laban sa kanya, nung siya pa ay si Naomi, ay damay pa rin ito. Samantala hindi naman maintindihan ni Tiago kung maiinis o matutuwa ba siya kay Nayami, dahil kahit magaling ito sa trabaho, ay masyado naman itong makulit para sa kanya. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya kay Nayami dahil katatapos lang ng 5 oras na operasyon na ginawa nila, pero dumiretso agad dito sa pagra-rounds. Iikot lang ako saglit, Doc. Pwede mo naman ipakausap yan sa mga nurse. Maiintindihan nila yon. Hindi na, kaya ko pa naman eh. Saglit lang to. Sagot nito habang abala sa pagbabasa ng records ng mga pasyente nito. Ikaw ang bahala. Hindi naman na siya nilingon pa nito at basta na lamang nagpaalam na aalis na. Hinayaan niya naman ito at bumalik na sa opisina niya para makapagpahinga na muna. Kaya lang, hindi pa man siya nagtatagal sa loob ng opisina niya, ay sumulpot na agad si Gabriel para lang asarin siya. I'm just tolerating her, Gabriel. Kailangan ko pa ring malaman kung ano yung koneksyon niya kay Daddy. Sagot niya, sa pang-aasar nito na nagiging malapit na siya kay Nayami. Paano mo naman aalamin kung tama yung hinala mo? Anong gagawin mo? I don't have to do anything, Gabriel. Kilala ko si Dad. Hindi siya mapapalagay kung nasa malapit lang yung babae niya. Kikilos at kikilos siya para makasama yung babae niya. At yon ang kailangan kong abangan. Paano naman kung mali ka? Paano kung nagalingan lang talaga yung daddy mo sa pagiging doktor ni Doktora Nami? Kaya siya pinasok dito. I'll be grateful if that's the case. At sana nga wag niyang sayangin yung talento niya sa panggagamot para lang maging kabit ng isang matandang hukluban. Grabe ka naman magsalita sa daddy mo, pare. Yun naman yung totoo eh. At hindi titigil yung matandang yun sa pambababae niya hanggat hindi siya nakakatikim ng leksyon. Ano namang leksyon yung ibibigay mo kung sakali? Bahala na si Ate Denise yung gumawa nun. Speaking of, kumusta na pala yung ate mo? Nakabalik na ba sila ng bansa? Hindi pa. Pero sa oras na malaman namin yung tunay na ugnayan ni Dad at ni Nayami, ay siguradong uuwi yun. I can't imagine. I still remember what she did to your brother-in-law's mistress. Kumusta na ba yung bayo mo? He already learned his lesson. Maikling sagot niya. I'm sure of that. Sino ba naman yung hindi? Kung yung ating Denise mo yung asawa niya. Tanga na nga siya sa nagawa niyang magloko. Magiging mas tanga pa siya kung uulit pa ulit siya. My sister just did what she had to do to save her marriage. I know. Eh yung kabit niya, ano ang balita dun? Doktor din yun, diba? I don't know. And I don't care about her. Women like her should rot in hell. Sa bagay, sino ba naman kasing matinong babae ang papatol sa may asawa na? Tapos pag nahuli, magpapanggap na inosente, diba? Nakakatawa lang yung dahilan niya noon. Hindi niya daw alam. Ano yun? Hindi man lang siya nag-background check bago niya pinatulan. Hindi man lang non-stalk sa Facebook para makasigurado na walang sabit yung manliligaw niya. She didn't check because she doesn't care if she ruins something. If she might ruin a relationship or a family. Baka sinadya niya talaga. Baka akala niya makakabingwit siya ng malaking isda. Natatawang saad ni Gabriela. Ang babaw ng pagkatao niya kung ganun lang yung dahilan niya. Ayaw niya man isipin na totoo, ngunit hindi mawala sa isip niya ang minsan ay sinabi ng ate niya sa kanya na ito ang kabayaran sa mga pambababae na ginawa ng ama nila, na ang ate niya ang sumalo sa lahat ng karma na para sa daddy niya. Kaya ito nagawang lokohin ng asawa. Paano kung biglang bumalik yung babae? Hindi na siya makakabalik, Gabriel. Wala na siyang babalikan. Sagot niya. Sa kabilang banda naman ay hindi mapigilan ni Nami ang panginginig ng buong katawan niya dahil sa galit pagkatapos na marinig ang usapan ni Tiago at Gabriel. Dediretso sana siya sa opisina ni Tiago para maghatid ng ilang dokumento tungkol sa pasyente nito nang marinig niya ang usapan ng dalawa mula sa pintuan ng opisina. Rot in hell ha.
Tignan natin kung sino ang masusunog sa impyerno pagkatapos ng paghihiganti ko. Bulong niya habang nagmamarcha palayo sa opisina ni Tiago. Mas lalo siyang naging determinado ngayon na mapaibig si Tiago. Kaya para mas mapabilis na mangyari yon, ay mas umalampas siya ng mga bagay tungkol sa binata. Pininyahang manok. Anya pagkatapos makita ang isang post sa Facebook na nagsasabing yon yung paboritong ulam ni Tiago. Hindi siya mahilig gumamit ng social media. Ngunit simula nang mangyari sa kanya ang trahedyang ginawa ni Denise ay napilitan siyang gumawa ng account para makapagmanman sa mga ito. You're easy to predict as expected, Tiago Carbonell. Sabi niya habang umaalam pa ng ilang mga bagay na makakatulong sa kanya upang mabilis ang pagkuha niya sa loob ng binata. Kinabukasan, bilang parte ng plano niya, ay sinadya niyang magdala ng mga paboritong pagkain ni Tiago. Sinadya niya rin na sabayan itong kumain ng tanghalian kahit pa inabot na ng 2:00 bago ito kumain. Pwedeng pasabay, Doc? Tanong niya nang maabutan nitong mag-isa na kumakain sa kantinang ospital. Ngayon ka lang kakain? Imbis ay balik tanong din ito sa kanya. Oo, ikaw Doc. Bakit ngayon ka lang kumain? I had surgery. Ako rin eh. Nag-assist ako kay Doktora Santos. Sagot niya sa unang tanong nito habang isa-isang inilabas ang baon niyang pagkain. Hindi naman niya mapigilan ang mapangisi nang makitang titig na titig si Tiago sa pagkain niya. Gusto mo, Doc? Alok niya sa pininyahang manok na baon niya. Umiling naman ito pero nakita niya ang paglunok nito at ang pagpabalik-balik ng tingin nito sa ulam niya at sa kanya. Kumuha ka na, Doc. Sa akin ka pa ba mahihiya? Sigurado ka ba? Baka kulang pa yan. Anong tingin mo sa akin, Doc? Kaing kargador? I saw you ate once. And yeah, you eat like that. Ano? Joke lang. Sad nito at kaagad na kumuha ng pagkain sa kanya. Hinayaan niya naman ito. Pinanood niya lang habang sarap na sarap ito sa pagkain ng niluto niya. Pwede na ba akong mag-asawa niyan, Doc? Bakit mo sa akin tinatanong? Hindi naman ako yung tatay mo. Ganyan ba talaga pag anak mayaman, Doc? Ang hinang makagets ng humor na pang mahirap? Asa naman yung humor doon? Yung tanong ko, Dr. Carbonell. Ganun sa aming mga normal na tao na pag natutong magluto ang isang babae, sasabihin na pwede nang mag-asawa. Paliwanag niya. Ganun ba yun? Alam kong mayaman ka, Doc. Pero gaano ka ba kayaman para hindi mo malaman yung tungkol dyan, ha? Tanong niya kahit alam naman niya yung sagot. Hindi lang kami talaga nagsasalita ng ganyan sa bahay. Di ang boring naman pala ng buhay niyo, Doc. Hindi naman na ito kumibo at nagkibit-balikat na lang habang patuloy na kinakain yung baon niya. Hindi na rin naman siya kumibo pa. Imbis ay napangisin na lang siya lalo. Alam naman niya ang sagot sa tanong niya at alam niyang magagamit niya yon para makapasok sa buhay nito. Meron din pala akong dalang dessert, Doc. Saad niya sabay labas ng dalang blueberry cheesecake. Ngayon ko lang to ginawa, kaya wag mo akong i-judge kung hindi masarap ha. Dagdag niya pa habang hinahain yon sa harap ni Tiago. First time mo? Tumango naman siya. Araw-araw ako nagpa-practice gumawa ng desserts. At yan yung nasa list ko kahapon. Kaya kung may comment ka, sabihin mo lang para ma-improve ko next time. Tikman mo na, Doc. Tulak niya pa nang makitang nakatitig lang ito sa cheesecake na nasa harapan nito. Sumunod naman ito at kita niya kung paano ito nasarapan sa ginawa niya. Sinigurado niya kasi nasasakto yun sa gusto nito. Anong lasa, Doc? Tanong niya. Pwede ka nang mag-asawa? Putol niya sa sinasabi nito. Magtayo ng bake shop. Patuloy pa nito. Napairap naman siya. Mas gusto ko pa rin maging doktor, no? Kahit mahirap at ang dami kong pinagdaanan bago ako makarating dito, mas gusto ko pa rin ang propesyon na to. Wala naman akong sinasabi na mag-resign ka eh. Ganon din naman yun, Doc. Mas natuwa pa ako kung sinabi mong pwede na akong kahit mag-boyfriend man lang. Bakit nakasalalay sa kaalaman mo sa pagluluto yung pagpasok mo sa relasyon? Kasi nga, mahirap pumasok sa isang relasyon na wala kang alam, Doc. Paano na lang kung bigla na lang akong ipagpalit ng magiging boyfriend ko dahil lang sa hindi ako marunong magluto, di kawawa naman ako nun. If he leaves you because of that, then he really doesn't love you. So why would you waste your time with that kind of man, huh? Sus, makapagsalita. Bakit ikaw? Tatanggapin mo rin ba yung magiging girlfriend mo kahit hindi siya marunong magluto? O gumawa ng kahit anong gawaing bahay? Tanong niya pa. Yes. We can hire helpers to do our chores. Talaga? Di dapat pala ikaw na lang yung asawahin ko para hindi ko na kailangang pag-aralan ng lahat ng to. Gwapo ka naman at maganda ako.
Tapos pareho pa tayong doktor, hindi na tayo lugi sa isa't isa. Anya, kunyari excited pa siya. Inilingan naman siya nito. No offense, doktora. Pero hindi kita type. Kunwari naman na inadismaya siya. Ngayon lang yan, tignan mo sa susunod, gusto mo na ako. You're overconfident, huh? Nakatawa na saad naman ito sa kanya. Di tignan natin kung overconfident lang ako, Dok. Nakangising sagot naman niya, habang seryoso naman itong nakatingin sa kanya. Samantala, lalo namang napapaisip si Tiago tungkol sa pagkatao ni Nayami. Dahil sa naging asta nito sa mga sumunod na araw, simula nang nagkasabay sila sa kantinang ospital. Sa isip niya ay masyado itong magalang makipag-usap sa lalaki, dahilan para isipin niya ang posibleng koneksyon nito sa ama niya. So you're telling me, she knows exactly how to flirt with men, and that's make your suspicions bigger? Yes, I'm sure she uses those skills to get my father's attention. Sagot niya. Baka naman sa'yo lang siya ganun. Hindi naman kasi siya ganun nakapag-usap sa akin eh. What do you mean? What I mean is sa'yo lang siya umaasta ng ganun. Hindi mo ba naisip na baka type ka niya kaya siya ganun? Umiling siya. She said that she wanted to marry me. Oh, yun naman pala eh. Putol nito sa sinasabi niya. Umiling ulit siya. She said that because I told her I don't mind if my girlfriend doesn't do chores. That I would hire helpers to do cleaning and cooking. She only said that because I think she finds it more beneficial for her if I fall for her schemes. Pinag-usapan niyo yan? Tanong naman ni Gabriel na tila ba wala itong ibang narinig. She brought up the topic and I only said because she asked me. Paliwanag naman niya. Baka naman nagpapahiwatig na nga siya. Saad naman ito. Pahiwatig na ano naman? Na-type ka nga niya pare. Crush ka nun for sure. Tila siguradong sigurado na saad pa ni Gabriel. Pero ayaw niyang paniwalaan yun. Mas gusto niyang isipin na pahiwatig lang yun ni Nayami para makuha ang loob niya. At kapag nangyari yun, ay tsaka nito pasasabugin sa harap niya ang bombang matagal na niyang inaasahan. Natama ang kutob niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw na laging nakadikit sa kanya si Nayami, ay mas tila napapatunayan niya na tama si Gabriel kesa siya. Alam mo, kung may jojowain man akong doktor dito, si Dr. Carbonell yun, no? Dinig niyang sabi ni Nayami sa kausap nitong mga nurse. Mahina lang ang pagkakasabi nito noon. Tila pabulong lang pero narinig pa rin niya. Bakit si Dr. Carbonell, doktora? Tanong ng isang nurse kay Nayami. Bakit hindi siya? Balik na tanong din naman niya. Ang sungit kaya nun ni Dr. Carbonell, sagot ng isa pang nurse. Oo nga, tapos ang seryoso pa masyado sa buhay. Akala mo laging nasa life and death situation. Gatong pa ng isa. Nag-init naman yung pakiramdam niya. Gusto niyang sumugod at magpakita sa mga ito at sermonan na hindi tama ang pinag-uusapan siya ng mga to. Ngunit bago pa man niya yung nagawa ay natigilan siya nang muling magsalita si Nayami. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya. Type ko yung ganung ugali ng lalaki. Yung parang ang hirap i-approach para hindi lapitan ng mga babae. Ang hirap kayang magjowa ng masyadong friendly. Mataas yung chance na mag-cheat sila. Sa bagay. Pero kung ikaw yung magiging girlfriend, doktora, siguradong hindi na mag-cheat yung boyfriend mo, no? Sabi ng isa pang nurse. Mabilis na umiling naman si Nayami. Wala sa ganda yan, Ami. Nasa diskarte ng mga haliparot yan. Dahil minsan na akong niloko, kaya never again sa mga puro papogi lang. Kaya lang, doktora, lapitin din ng babae si Dr. Carbonell kahit laging mukhang masungit yun. Nakangusong saad naman ng isa pang nurse. Ganon, di dapat pala wag ko na siyang i-crush. Malungkot na sagot naman ni Nayami. Kung ayaw mong may kahati, oo, i-uncrush mo na siya. Good morning. Singit niya bigla. Tarantang nagtayuan at lumayo naman ang mga nurse na kausap ni Nayami nang makita siya. Good morning, Doc. Pogi mo ngayon lalo ah. Bati naman pabalik sa kanya ni Nayami. Ngiti-ngiti pa ito na parang batang nabigyan ng candy. Hindi naman niya alam kung anong isasagot niya sa komplemento nito sa kanya kaya nagpasalamat na lang siya. At hindi man niya maintindihan, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba sa mga narinig niyang sinabi ni Nayami sa mga kausap nito kanina lang. Sa kabilang banda, ngiti-ngiti naman si Nayami dahil sa nakikita niyang reaksyon galing kay Tiago. Alam niya kung kailan ito darating sa isang lugar at ginagamit niya yon para makumbinsi ito na malinis ang hangarin niya nang hindi nito nahahalata na pinapaikot niya lang ito. Nagluto ako, Doc. Try mo. Sabi niya pagkaupo niya sa kaharap na upuan ng kay Tiago.
Lagi niya itong sinasabayan sa pagkain para mas magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ito. Gagawin mo na naman akong tester. Ayaw mo pa nun, Dok. Makakalibre ka na ng ulam sa akin. Dapat nga maging thankful ka kasi ikaw lang yung pinapatikim ko ng ulam kahit maraming may gusto nito. Marami? Sino sila? Yung mga nurse sa nurse station. Malapit na nga silang magtampo sa akin kasi hindi ko sila pinapatikim sa luto ko. Bakit kasi ayaw mo silang bigyan? Kasi nga para lang sa'yo tong mga to, no? Share tayo. Sagot naman niya. Bakit sa akin? Salubong ang mga kilay na tanong naman ni Tiago sa kanya. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na the way to man's heart is through his stomach, Doc. Bubusugin kita para magustuhan mo ko. Bakit gusto mong magustuhan kita? Seryosong tanong nito. Tinatanong mo pa talaga, Doc? Hindi pa ba obvious yung sagot, ha? Crush kita kaya gusto kong i-crush back mo ko. Natahimik si Tiago dahil sa sinabi niya habang siya naman ay kinikilig na sa tuwa. Alam niyang sa puntong ito ay apektado na ito sa mga ginagawa niya. Natahimik ka, kinikilig ka no, asar niya pa. We just met, Naomi. We barely know each other. Crush pa lang naman, Doc. Hindi ka ba naniniwala sa crush at first sight? Ganun kasi ako. Medyo pa-demure lang ako nung umpisa kasi baka ma-turn off ka kaagad sa akin. At ngayon, hindi ka na takot na ma-turn off ako sa'yo ngayon. Umiling siya. Bakit? Nakaka-turn off ba para sa'yo ang babaeng nagko-confess? Well, alam ko naman na dapat dalagang Pilipina yung kilos ko. Pero wala naman na tayo sa panahon ng mga Kastila. May karapatan na ang bawat isa sa atin na i-voice out hindi lang yung opinion natin, kundi pati rin yung mga nararamdaman natin. Hindi naman nakaimik si Tiago kaya pinagpatuloy na lamang nito ang pagkain. Alam mo, Doc, pag ako yung naging girlfriend mo, paldo ka. Una sa lahat, maganda ako. Pangalawa, doktor din kagaya mo kaya maiintindihan ko yung schedule mo. Pangatlo, faithful ako. Hindi mo kailangang mangamba kung may kaagaw ka sa akin dahil sa sobrang busy natin. Tulog lang yung karibal mo sa akin. Sabi niya habang pinapanood kung ano yung magiging reaksyon ni Tiago sa mga sinasabi niya. Kaya naman gano'n na lang yung pagkadismaya niya nang umiling pa rin ito tumayo na sa kinauupuan nito. Akyat na ako. May gagawin pa akong operasyon in 30 minutes. Paalam nito. Hindi mo pa tinitikman tong baong ko. Next time na lang. I-share mo na lang muna yan sa mga nurse. Sagot nito tsaka umalis na ng tuluyan. Napairap naman siya at padabog na tinikman ang mga dala niyang pagkain. Sira ulong yun. Sinayang lang yung pagod ko para lutuin tong mga pagkain na to. Akala niya naman hindi ko alam yung ginagawa niya. Tignan natin kung hanggang saan yung itatagal ng pagpapakipot mo, Tiago Carbonell. Saan niya? At kung akala ni Tiago ay susuko na lang siya ng basta dahil sa ginawa nitong pag-iwas sa mga ginagawa niya, ay nagkakamali ito dahil mas lalo lang siyang nagpupursige na akitin ito hanggang sa sumuko na ito at hayaan na siya. Ang kulit mo rin, no? Salubong ang mga kilay na saad nito sa kanya habang hinahayaan siyang ilatag ang mga pagkain na niluto na naman niya para dito. Sabi nga nila, sinong nila? Kunot noong tanong agad naman nito sa kanya. Natawa naman siya dahil alam niya agad kung ano yung tumatakbo sa isip nito. Nang mga kasamahan natin, lalaki na naman yung iniisip mo, no? Hay nako, napakasiloso. I have every right to feel that. Sagot naman ito. Every right? Bakit? Boyfriend ba kita, ha? Paulit-ulit mo nga akong binabusted eh. Pang-aasar na tanong niya pa. Gusto niyang subukan kung tama ang hinala niya. Kung tuluyan na ba itong nahulog sa mga palad niya. Yeah, sagot naman ito. Napangisi siya. Yeah? Anong yeah? Linawin mo ayoko sa mga paganyan-ganyan. You're right. I have every right to be jealous because I am your boyfriend. Sagot naman ito. Kunwari naman ay natigilan siya sa narinig niya. Umakto pa siyang napanganga at napakurap-kurap. Boyfriend? Joke time ba to? Mukha ba akong nagjo-joke? Aba, malay ko. Hindi ako nagjo-joke, Naomi. Seryoso ko. Boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. Sagot nito. Talaga? Baka bawiin mo lang din mamaya, ha? Mapang-asar na sagot pa niya kahit na gustong-gusto nang magdiwang ng kalooban niya. Nagulat naman siya nang bigla na lamang siyang kabigin nito sa bewang. I won't. I promise. Yumuko ito pagkatapos doon para abutin ang labi niya. At kahit naman alam niyang kasama ang bagay na yon sa misyon niya, ay hindi pa rin niya mapigilan ang kabahan, lalo na nang tuluyan ng lumapat ang labi ni Tiago sa kanya. Ang tagal mong paibigin.
Pero ang bilis mong sumansing ha. Nakangisi niyang tukso dito pagkatapos ng halikan nilang dalawa. Nginisian din naman siya nito. Tsaka mas lalo pa siyang kinabig papalapit sa katawan nito. I don't have any idea how hard I had to restrain myself from kissing you every time, Naomi. Bakit kasi nagpigil ka pa? Pwede naman agad ng ganito. I'm afraid I lose my self-control the moment I give in. Napairap siya. Sus, anong self-control ka dyan? Ano ka, dalaga? Pinapatagal mo pa? Ibibigay ka din naman pala. Because you make me jealous every chance you get, woman. Hoy, hindi no. Sadyang seloso ka lang talaga. Kahit wala ka namang dapat pagselosan. Hindi naman na sumagot pa si Tiago at nakangiting nakatitig na lang sa kanya. Natigilan naman siya dahil doon. Bakit? May dumi ba ako sa mukha ko? Tanong niya. Umiling naman ito. Wala naman. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala naman. Ang ganda mo lang. Sagot pa nito. Matagal ko nang alam yan, I love you, Naomi. Putol nito sa sinasabi niya. I love you too. Malambing na sagot naman niya at saka yumakap kay Tiago para itago ang ngiti na hindi na niya maitago pa. Tulad ng inaasahan niya, ay madali lang itong nahulog sa mga palad niya. Na tulad ng karamihan sa mga lalaki ay isang babae din yung kahinaan nito. I'm one step ahead of my revenge, Arthur. Balita niya sa kaibigan kinagabihan. Anong ibig mong sabihin, Nami? I got him wrapped around my fingers, Arthur. I made Tiago Carbonell fell in love with me. Paliwanag niya. Seryoso ka talaga dyan sa plano mo, Nami? Seryosong seryoso, Arthur. Hindi ako titigil hanggang hindi ko malilinis yung pangalan ko. Pero wala naman ng silbi pa yung gagawin mo, Nami. Ibang tao ka na. Iba na yung pangalan at mukha mo. Wala nang makakakilala sa'yo bilang si Naomi. Wala akong pakialam, Arthur. Hindi porket wala nang nakakakilala sa akin, ay ibabaon ko na lang sa limot ang lahat ng ginawa nila sa akin. Sagot niya. Pero mali itong ginagawa mo, Nami. Walang mali sa paghahangad ng hustisya, Arthur. Gusto ko ng hustisya. Gusto kong magbayad sila sa pagpapahamak nila sa akin at gusto kong malinis yung pangalan kong dinungisa nila. Pagkatapos ano? Ano nang gagawin mo sa kanila? Iiwan silang luhaan at bigo, Arthur. Yun ang gagawin ko. At si Tiago, napaibig mo na sa ngayon, Nami. Ano na ang plano mo sa kanya ngayon? Ganun din. Luluha at mabibigo rin siya. Walang matitira sa kanila, Arthur. Lahat sila magbabayad. Paano kung ma-inlove ka rin sa kanya? Gagawin mo pa rin ba yun? Hindi mangyayari yan sinasabi mo, Arthur. Natuto na ako, hindi na ako tanga. Hindi ako magpapatalo sa laro na ako mismo yung gumawa. Wala siyang ititira. Lahat ay sisiguraduhin niyang makakaramdam ng paghihiganti niya. Yon ang pangako niya sa sarili. Samantala, hindi naman maiwasan na mapangiti sa hangin ni Tiago tuwing papasok sa isip niya si Naomi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nobya na niya ang dalaga, na noon ay napaka-imposibleng mangyari para sa kanya. Mukhang maganda yung gising natin itong mga nakaraan, pare ah. Sita naman sa kanya ni Gabriel. Masaya lang ako, Gabriel. Masaya? Bakit? Anong nangyari? Anong meron, ha? Napangisi siya. We're already in a relationship. We're? Sino naman yung kasama mo sa we na yan? Nitong tanong. Si Naomi. Walang paligoy-ligoy na sagot naman niya. Si Doktora Nami? Yes, Gabriel. Naomi's my girlfriend. Holy cow, how? Akala ko ba hindi mo siya type? I was wrong. I fell for her. Kibit balikat na sagot naman niya. Who would have thought, ha? Si Doktora Nami lang pala yung makakapagpatibok ng puso mo. Parang kailan lang ay pinagbibintangan mo siyang kabit ng tatay mo. Hindi naman niya mapigilan ng mairita ngayong maalala ang bagay na yon. I was wrong of thinking that. Masyado akong nasanay sa kalokohang ginagawa ng ama ko. Na unang pumapasok sa isip ko tuwing mapapalapit siya sa isang babae ay ganun. Well, I agree. Ewan ko ba dyan sa daddy mo? Kung bakit ang tanda na pero babaero pa rin. That's why he needs to learn his lesson, Gabriel. At hindi porket napatunayan kung wala silang koneksyon ni Nami, ay titigil na ako. Babantayan ko pa rin siya. Natawa si Gabriel. Hanep, iba na yung panahon ngayon. Hindi na magulang yung nagbabantay sa mga anak. Baliktad na. Anak na yung nagbabantay sa mga magulang. Nangyayari lang naman yon kung hindi marunong magtinu yung mga magulang. Sa bagay, so ano nang plano mo ngayon kay Doktora Nami? Ipapakilala ko siya kay Ate Denise. Agad-agad? I'm serious about her, Gabriel.
Hindi ko na kailangan pang patagalin yung relasyon namin bago ko sa ipakilala sa pamilya ko. Tama naman, pero tingin mo ba magugustuhan siya ng ate mo? Masyado pa namang mataray at mapili ang ate Denise mo. I'm sure she will. Kilala naman natin si Nami. Alam naman natin na lahat gusto siya. At kung sakali man na hindi siya magustuhan ni ate, wala pa rin akong pakialam pa dun. Wow! Against all odds ha? Mahal ko lang talaga siya para palampasin ko pa tong pagkakataon na to. So, she's the one ha? She is. Hindi siya madali o mabilis na mahulog sa isang babae. Pero pagdating kay Nayami, pakiramdam niya ay napakabilis ng lahat na maging siya ay nagugulat. Halos 2 buwan pa lang simula nang dumating ito sa ospital pero eto siya. Hulog na sa nobya niya. At wala na siyang plano pa na umahon pa sa pagkakahulog na yon. Hi, kanina ka pa? Tanong agad din Nayami nang maabutan siya nitong naghihintay sa labas ng sasakyan niya. May date sila ngayon at ilang araw din niyang pinagplanuhan kung saang restaurant niya dadalhin si Nayami. Hindi naman. Dumaan din ako kanina sa nurse station para magbilin. Sagot niya. Ganun ba? Akala ko kanina ka pa naghihintay eh. Wala namang problema sa akin kung matagal ako maghintay sa'yo. Uy, si Doc Sungit bumabanat. Marunong ka palang ganyan ha? Asar nito sa kanya. Nakangiting napailing naman siya habang inaalalayan nitong sumakay sa kotse niya. San pala tayo? Tanong nito. Antonio's. Antonio's? Yung sikat na restaurant na may masarap na steak? Yeah, that one. Talaga? Wow, ang galante mo naman, Doc. Pumapalakpak pa na sabi niya. Anything for my beautiful girlfriend. Saglit naman itong natahimik bago ito mahinang natawa. Kinikilig ako. Wait, sabi nito. Hindi na rin niya napigilan at natawa na rin tuloy siya. Saan ka kinilig? Sa banat ko or sa steak? Asar niya pa. Pareho? Tumatawa na sagot naman ito. Kaya lang ay halos nawala rin agad ang kasiyahan nito nang halos 1 oras na silang nasa daan ay hindi pa rin sila nakakarating sa restaurant dahil sa sobrang traffic. Gutom na ako. Mamamatay na yata ako. Nakangusong daing ni Nami sa kanya. You won't die if you skip 1 meal, baby. Hindi, promise, hindi ko na kaya. Mamamatay na ako, Tiago. Gutom na ako. Paawa pa nito sa kanya. Gusto mo bang sa susunod na lang tayo mag-steak? Sa iba na lang muna tayo kumain? Tanong niya pa. May maaabutan pa ba tayo bukod sa fast food? Napaisip siya. Mag-alas 9 na at siguradong ilan na lang yung bukas na mga restaurant na pwede nilang kainan. Napahugot na lamang tuloy siya ng malalim na hininga. Malapit na lang yung kondo ko dito. Gusto mo bang doon na lang tayo kumain? Lakas loob na tanong niya. May makakain ba tayo sa kondo mo? I will cook, baby. Gusto ko steak. Request pa nito. Alright, I have meat in my fridge. Sagot niya at saka pinihit ang manibela ng sasakyan niya, paliko kung saan yung kondo niya. Pagdating naman sa kondo niya, agad na niyang inisikaso mga kailangan niya sa pagluluto. Ang ganda ng kondo mo, Tiago. Thank you. Here, ito na muna yung kainin mo habang niluluto ko yung steak. Thank you. Galingan mong magluto ha. Magaling ako. Hindi mo na ako kailangang questionin. Tignan natin kung ganun nga. Pakita mo kung sino ka. Nanghahamon na sagot pa nito. Iba naman ang naging dating nun sa kanya. Na nagulat na lang din siya nang kusang humakbang ang mga paa nito kasabay ng pag-angat ng mga kamay niya. Hinahamon mo talaga ako ah. Tanong niya habang nakahawak ang isa niyang kamay sa batok at isa naman ay sa bewang nito. O bakit? Anong gagawin mo? Hamon naman lalo ni Nami sa kanya. Saglit siyang napatitig sa kanyang nobya. Simula talaga nang makilala niya ito, ay nawala na siya ng kontrol sa sarili niya, lalo na sa emosyon niya. Lagi na lang siyang bumibigay, kahit pa anong pilit niya sa sarili niya na magpakatatag. I want to kiss you. Saad pa niya. Tinawanan naman siya nito. Di halikan mo na ako, ang bagal mo na. Hindi na niya pinatapos pa ang sasabihin nito dahil talagang hinalikan na niya ito. Mapanghanap at masyadong agresibo ang mga halik niya, na tila ba huway na huway siya sa mga labi ni Nami. I want more than this, Tiago. Bulong na daing naman ni Nami sa kanya habang lumalandas sa dibdib niya ang kamay nito. Gatilyo naman yon sa kanyang pasensya. Natuluyan ng napatid kaya wala na siyang nagawa pa, kundi ang magpadala sa emosyon niya. Tulad ng gusto ni Nami, ay higit pa sa halik ang binigay niya dito. Pinaramdam niya dito kung paano siya magmahal at sinigurado niyang hindi ito madidismaya. Sabi ko sa'yo magaling ako eh. Nang asar niyang bulong kay Nami pagkatapos nilang gawin yon, umirap naman ang dalaga sa kanya. Sa pagluluto kasi yung sinasabi ko.
Sa pagluluto ba? Akala ko dito yung tinutukoy mo eh. Ewan ko sa'yo, Tiago. Muntik nang humiwala yung butok ko sa laman at balat ko. Akala ko matatagpuan na lang akong gutay-gutay bukas dahil sa mga ginawa mo sa akin. Sorry na, nadala lang ako. Buti na lang talaga, flexible yung katawan ko. Buti na nga lang. Nakangising pagsang-ayon niya pa tsaka pinataka ng halik sa labi ang babae. Nga pala, may gagawin ka ba bukas? Wala naman, bakit? Kung papayag ka at handa ka na, gusto sana kitang isama sa bahay ng pamilya ko para makilala ka nila. Ipapakilala mo na ako? Yes, kung gusto mo na. Sakto din dahil kakauwi lang ng ate ko galing US. Gusto mo ba? Gusto. Nakangiting sagot naman ni Nami. Great. Bukas dun tayo magde-dinner. Kumpirma niya tsaka muling yumakap ng mahigpit sa nobya. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng nagdiriwang ang kalooban ni Nayami dahil sa takbo ng pangyayari. Ngayon ay sigurado na siya na kahit gaano pa katino ang isang lalaki, ay kakagat pa rin ito sa mali sa oras na lamanan ng babae ang nakahain sa harap nito. At hindi na iiba si Tiago sa mga lalaking yon. Are you ready? Malambing na tanong nito sa kanya habang mahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Nasa parking lot na sila ng mansyon ng pamilya Carbonell. At akala yata nito na kinakabahan siya. Ready, tara na. Aya naman niya. Excited na siyang makaharap muli ang mga taong sumira ng buhay niya. This is Nayami, my girlfriend. Pakilala ni Tiago sa kanya sa pamilya nito. Ngumiti naman siya at malambing na bumati sa mga ito. Doktora Floresca? She's your girlfriend, Tiago? Tanong naman agad ng tatay ni Tiago. Yes, Dad. She's a doctor? Tanong ni Denise. Yes, ate. A neuro as well. Wow! You two make a great couple, komento pa ni Denise. Pilit naman niya ang sarili na panatilihin ang malambing niyang ngiti kahit pa suklam na siya sa mga taong nasa harapan niya. Lalo na nang dumalo sa kanila si Marco. Finally, ha? Nakangising saad nito kay Tiago. Tumangulang naman si Tiago kay Marco, ni hindi man lang sinuklian ang ngisi ng bayaw nito. At nang sa kanya naman ito bumaling ay kulang na lang ay talunin niya ito at sakalin. I hope my brother-in-law makes you happy. He does, in every possible way, every day. Sagot naman niya gamit ang boses na alam niyang kilalang kilala ni Marco. Natigilan naman ito at matagal na napatitig sa kanya. Habang siya naman ay nagkunwari na hindi yun napansin. Dumikit lang siya lalo kay Tiago kahit pa nang nasa hapag na silang lahat at nagkukwentuhan habang kumakain. Laking pasasalamat naman niya nang matapos niya ang dinner na yon nang hindi nagwawala sa harap ng mga to. At para naman masiguro na magagawa niya ng malinis at maayos ang plano niya, ay gumawa siya ng paraan para mapalapit sa pamilya ni Tiago. Lalong-lalo na kay Denise. Kahit sukang-suka siya ay tinitiis pa rin niya makipagplastikan dito para lang mapalapit ang loob nito sa kanya. Don't get me wrong, Denise, but I noticed that you're a bit distant from your husband. May problema ba kayo? Pwede mo akong makausap tungkol dyan. Kunwari ay concern niyang alok dito minsan nang ayain siya nito na magkita para magkape. Saglit namang napatitig sa kanya si Denise na para bang sinusubukan nitong basahin ang buong pagkatao niya. Ngunit sa huli ay umiling lang ito. Wala, ganun lang talaga kami sa harap ng ibang tao. Sagot nito. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Kunwari ay napapanatag na sinabi niya. Ngumiti pa siya at nagsimula ng iba yung pag-uusapan ng putuli nito ang pagsasalita niya. Actually, we really have problem. Marcos and I are going through something. Sabi pa nito. Pwede ko bang malaman kung anong problema niyo? He cheated on me. Cheated? Yes. He did it before. And I think he's doing it again now. Sabi pa nito. Kunwari naman ay umasta siyang hindi komportable. Na kunwari ay may alam siya. Kaya pala? Bakit? May alam ka ba? Hindi ako sigurado kung tama ba na magsabi ako sa'yo. Pero kasi nakita ko siya sa mall kahapon nung nandoon kami ni Tiago at may kasama siyang ibang babae. Pero bata pa yung kasama niya. Siguro college student, kaya baka kapatid niya. He doesn't have a sister, Nami. Only child siya. Oh God, I shouldn't have said that. Baka mag-away kayo. Talagang mag-aaway kami. Ang kapal ng mukha niya para mambabae na naman. Sigaw nito dahilan para makakuha sila ng atensyon ng mga kasama nila sa cafe. Calm down, Denise. Baka kilala niya lang, malayong kamag-anak. Hindi, sigurado akong babae na naman niya yon.
Ang kapal-kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Pagkatapos ko siyang pulutin sa putikan, ay ganito pa rin yung gagawin niya? Sagot nito at saka walang paalam na tumayo-tumalis, habang naiwan naman siya doon na nagdiriwang. Pero hindi pa siya tapos dahil hindi lang si Denise at Marco ang plano niyang sirain, kundi pati na rin ang mismong ama nila ni Tiago. At para magawa niya yon, ay nagbayad siya ng babaeng aakit at huhot-hot ng pera sa matanda. He did what? Dinig niyang galit na tanong ni Tiago sa kausap nito sa telepono. That's what I'm saying, ate. I've warned you about Dad's rendezvous, sabi pa nito. God, kailangan bang magsabay pa yung problema niyong dalawa ni Daddy, ate? At bakit kasi binalikan mo pa yung siraulo mong asawa? Sinabi ko naman sa'yo na hindi na yan magbabago pa. Nito. Nasa labas lang siya ng opisina nito habang nakangiting nakikinig sa mga sinasabi ni Tiago sa kapatid nito. Hey! Bungad niya pagkatapos sa loob ng opisina nito. Mamaya na natin pag-usapan. Uuwi ako. Saad ni Tiago bago nito binaba ang cellphone nito. May problema ba? Kunwari ay concern niyang tanong. Humugot naman ng malalim na hininga si Tiago bago umiling. Naglahad pa ito ng kamay sa kanya na agad naman niyang tinanggap. Yumakap agad ito sa kanya. Ang gulo nila sa bahay. Bulong pa nito sa kanya habang nakasiksik ang mukha sa leeg niya. Gusto mo bang i-share sa akin kung ano yung nangyayari? Baka ma-turn off ka. Bakit naman? Kasali ka ba sa gulo na yon? Kunwari ay naguguluhan niyang tanong. I won't do that to you, Nami. Alin? Tanong niya. Cheating. I will never do that to you. I won't cheat. Sagot nito. Sino ba yung nag-cheat? Marco and Dad. Why? I mean, I already knew about Marco. Your sister told me about it last time we met. But your dad? Isn't he too old for that behavior? I don't know. I don't know what to think anymore, baby. It's exhausting. Sagot pa nito't yumakap palalo sa kanya. Samantala, nag-uumapaw naman yung kahihiyang nararamdaman ni Tiago dahil sa iskandalo ng pamilya niya na ngayon ay kalat na sa lahat hanggang sa ospital. Hindi na niya alam kung paano siya haharap sa mga tao nang hindi nakakaramdam ng hiya. So, all along, it was a prostitute. Tanong pa ni Gabriel nang makausap sila nito ngayon. Marco cheated again too. Na naman, anong reaksyon ng ate mo? She's losing it. Ang kulit niya kasi. Sinabi nang wag na niyang balikan yung siraulong yun eh. Pero ginawa niya pa rin. Mahal niya kasi, pare. Ano namang mapapala niya sa pagmamahal na siya lang yung nagbibigay? Galit na saad pa nito. Hindi naman nakasagot si Gabriel imbis na umiling na lang ito kasabay ng paghugot ng malalim na hininga. Nahihiya na ako kay Nami. Ayaw kong isipin niya na pwede ko rin gawin yun sa kanya. Saad niya pa. Alam niya rin ba yung tungkol kay Marco? Yes, sinabi daw sa kanya ni ate. Sinabi ng ate mo? She must trust her. Komento ni Gabriel. Hindi naman siya nagsalita dahil kahit siya ay nagulat din na nagawa ng ate niya na magkwento tungkol sa buhay nito. Hindi kasi ganon ang ugali ng ate niya at madalas ay matapang at palaban nito. Ngunit siguro nga ay masyadong malaki ang naging epekto ng panloloko ng asawa nito sa kapatid niya dahil malaki na rin ang pinagbago ng ugali nito. Ngunit kung akala niya ay natatapos na ang iskandalo ng pambababae ng bayaw at ama niya, ang problema niya ay nagkakamali siya. Dahil doon ay unti-unti na ring nasira ang reputasyon ng pamilya nila na nakakaapekto na sa negosyo nila. Isa-isa na nagsialisa ng mga shareholders nila sa ospital dahil ayaw masangkot sa pangit na kalagayan ng pangalan nila. Hindi na rin ganun kadami ang pumupunta sa ospital dahil sa pangit na balitang lumalabas tungkol sa kanila, na mas mataas pa raw ang percentage sa mga pasyenteng namamatay sa mga kamay nila kaysa sa mga gumagaling. Dahil din doon ay unaunahan ng nagre-resign yung mga empleyado nila na ayaw madamay sa paglubog ng ospital. Ngunit kung akala niya ay hanggang doon lang yon, ay nagkakamali siya. Dahil may matutuklasan pa pala siya na higit na ikakawasak ng puso at isip niya. Who are you? Tiimbagang niyang tanong kay Nami. Hindi niya sinasadya ngunit narinig niya ang pakikipag-usap nito sa cellphone. Ang pag-amin nito sa kausap na ito ang may gawa ng iskandalo ng pamilya nila at ng ospital. Pati na rin ang dahilan kung bakit nito yon nagawa. Hindi siya makapaniwala na nasa harap lang pala niya ang mastermind ng paglubog ng pinaghirapan niya at ng pamilya niya. Hindi niya inakala na ang babaeng pinakamamahal niya ang tatraydor sa kanya. Ha? What are you talking? I said, who are you? Sigaw na putol niya sa sinasabi nito. Natigilan naman ito saglit bago umiling sa kanya. It's me, Tiago. I'm Nayami. No, you are not. You are not her. That's not your name. I don't know what you are talking about, Tiago.
Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Tanong nito. Humakbang pa ito papalapit sa kanya. I already know what you are doing. I already know who you are. Ikaw yung kabit ng asawa ng kapatid ko. Saad niya. Mabilis namang nagbagong ekspresyon sa mukha nito at saka humugot ng malalim na hininga at naghawi ng buhok pagkatapos. You're right. I was her. Pag-amin nito habang malamig na nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi naman siya makapaniwala sa nakikita niya. Hindi man lang nito tinanggi. Hindi man lang ito nagrason. How can you do this to me? How can I not? You were my brother-in-law's mistress. I was. Ako nga yun, Sago. Ako yung babaeng binansagan nyo ng kabit. Yung pinahiya at siniraan ng buong pagkatao ng bruha mong kapatid. Oo, ako nga yun. Anong gusto mong gawin ng kapatid ko? Magpaka-martyr at hayaan ka na lang na sirain yung pamilya niya. I was innocent. Hindi ko alam na may asawa siya. Hindi ko alam na ginagawa niya na pala akong kabit, Sago. Sana man lang inalam niyo muna ang parte na yun ng storya. Sana hinayaan niyo akong magpaliwanag. How can you be innocent, ha? Hindi mo man lang naisip na mag-background check? Na stalk man lang sa social media para malaman mo na wala kang tinatapakang tao? Sigurado ka bang tinapakan ko kayo? Na talagang kasalanan ko, ha? Kung wala kang kasalanan, bakit ka kumabit sa bayaw ko? Hindi ako kumabit. Hindi ko alam na may asawa siya. Hindi niya pinaalam kahit kanino na may asawa siya. Kaya naniwala ako sa mga silit at pangako niya. Biktima ako pero ako yung nagdusa ng sobra. Hindi ako naniniwala. Hindi kita pinipilit maniwala, Tiago. Tingin mo ba? Ay habol ko pa ngayon na magtagumpay na ako sa mga plano ko. Ngayon na nakikita ko nang bumabagsak na yung pamilya mo, ang kapatid mo. How can you do this to me, Naomi? Tanong niya pa. You should be thankful I didn't come to your father, Tiago. Sagot naman ito. You didn't what? I know it would hurt you the most if I targeted your father. If I seduced him instead of you. But you see, I still pity you to spare him. Isa pa, alam ko naman na wala akong mapapala sa tatay mo eh. Hindi tulad mo, na kahit papano, napapakinabangan ko. What the hell are you saying, Naomi? What? Tingin mo ba magpapagamit na lang ako ng basta-basta? Siyempre dun ako sa makikinabang din ako, no? Ano pa bang mapapala ako sa daddy mong hukluba na? Napamura naman siya ng malakas. Sobrang sikip ng dibdib niya. Habang nagtatagal ang pag-uusap nila, ay mas lalo itong sumisikip. Ginamit mo lang ako? Oo. Ano pa ba sa tingin mo? Mahal kita. Sabi niya na tila ba, mababago pa nun ang mga nangyari. Ginamit lang kita para sa paghihiganti ko, Tiago. At ngayon na nakamit ko na yung gusto ko, ay wala ka ng silbi pa para sa akin. Malupit na sagot naman ito. Minahal mo ba ako? Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi na nga na ginamit lang kita. Hindi yan yung tanong ko, Naomi. Minahal mo ba ako? Ulit pa nito habang diretsong nakatingin sa kanya. Hindi. Hindi? Kahit konti? Kahit saglit lang sa ilang pagsasama natin? Hindi, Tiago. Kung ganun, hindi totoo lahat ng sinabi at pinaramdam mo sa akin? Bawat haplos, yakap, at halik mo sa akin? Oo, hindi totoo yun. Pati ba yung pagbibigay mo sa sarili mo sa akin hindi rin totoo? Parte yun ng plano ko, Tiago. Kasama sa paghihiganti ko. That was your first time, Naomi. Paano mo nagawa na ibigay lang yun ng basta sa akin, ha? Galit na sumbat nito sa kanya. Nag-enjoy naman ako, kaya hindi na ako talo doon. Kung makapagsalita ka, parang maliit na bagay lang yun na nawala sa'yo, ah. Maliit na bagay lang naman talaga, Tiago. Wala na tayo sa panahon kung saan kailangang ingatan pa yung bagay na yun. Isa pa mga doktor tayo. Alam natin na kapirasong laman lang yun. Sagot nito. Lalo naman siyang hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi niya akalain na ganun lang yun para kay Naomi. Ngayon na alam mo na yung sikreto ko, hindi ko na kailangan pang magpanggap na gusto kita. Ang tagal ko ring nagtiis ha, buti na lang tapos na rin to, sa wakas. At hindi ko na kailangan pang umisip pa ng paraan para hiwalayan ka. Saad pa nito sabay kibit balikat. It was a fun game, Tiago, but I never want to see you again. Dagdag pa nito tsaka siya tinalikuran at diretso nang umalis. Sa kabilang banda naman ay hindi maipaliwanag ni Nami ang nararamdaman niya. Tapos na ang lahat, nagtagumpay siya sa plano niya. Ngunit hindi niya magawang magdiwang. Masaya ka ba? Panalo ka. Nakapaghiganti ka na hindi lang sa siraulo mong ex,
kundi pati na rin sa buong pamilya ng asawa nun. Tanong sa kanya ni Arthur. Hindi naman siya nakasagot. Nakatulala lang siya sa hangin habang dinadama ang sakit na nararamdaman niya sa dibdib niya. Nanalo nga siya. Nakuha niya nga ang hustisya na gusto niya. Pero hindi naman siya masaya. Hindi niya magawa na magdiwang dahil pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Ang sakit ng puso ko, Arthur. Pakiramdam ko mamamatay ako. Pag-amin niya. Masakit yan. Dahil mahal mo na si Tiago. Nasaktan ka. Dahil nasaktan mo siya. Hindi ako nararapat sa kanya. Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya, talagang hindi nami. Hindi ko nakukwestiyonin pa yung ginawa mong paghiganti kay Denise na yon at sa ama nila. Pero yung kay Tiago na wala namang kinalaman sa mga nangyari, hindi ko iintindihin yon kahit kailan. Naiintindihan ko naman, sagot niya. Inosente si Tiago. Wala itong kinalaman sa mga nangyari sa kanya pero dinamay niya ito. Minahal siya nito ng totoo kahit pa parte lang ito ng plano niya. Kaya ngayon na na-realize niya ang tunay niyang nararamdaman ay hindi niya magawang balikan ito. Kaya sa mga nakalipas na araw ay wala siyang ginawa kundi damhin at tiisin ang sakit na nararamdaman niya. Umaasa na lilipas din yon balang araw. Nami, may bisita ka. Balita sa kanya ni Arthur, tsaka siya nito tinalikuran at umalis. Anong ginagawa mo dito, Tiago? Hindi makapaniwalang tanong niya naman nang makitang si Tiago ang sinasabi nitong bisita niya. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yon? Tapos ka na sa paghihigante mo, diba? Tanong pa nito sa kanya. Hindi naman niya alam kung anong isasagot niya kaya imbis ay tumango na lang siya. Kung ganun, pwede bang bumalik ka na sa akin? Tanggapin mo ko ulit, Naomi. Natigilan naman siya. Pakiramdam niya ay dinudurog ang puso niya sa narinig. Tiago, alam kong maraming kasalanan yung pamilya ko sa'yo. At hindi yun madaling kalimutan. Pero Naomi, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko na kayang wala ka. Kaya please, nagmamakaawa ko na tanggapin mo ko ulit. Pangako, hindi ko gagawin sa yung ginawa nila. Hinding-hindi kita sasaktan. Makaawa nito kasabay ng pagluhod. Natutop niya ang kanyang bibig dahil doon. Hindi siya makapaniwala na hahanapin siya ni Tiago para lang magmakaawa na muli niya itong mahalin. Magkaaway tayo, Tiago. Hindi ako ang kaaway mo. Sagot nito na kinagalit naman niya agad. Pero kinampihan mo sila. Dahil hindi ko alam yung totoo. Naniwala ako na sila yung biktima. Kinampihan ko sila dahil pamilya ko sila. Dahil kapatid ko yung nasaktan, Naomi. Napailing at napahugot naman siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa siyang hanapin ito. Kung bakit kailangan pa rin siyang mahalin ito pagkatapos ng mga nangyari. Alam kong mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan yung sarili ko at ang pagmamahal ko para sa'yo, Naomi. Mahal na mahal kita. Kalimutan mo na lang ako, Tiago. I tried, Naomi. Simula nung malaman ko yung tunay mong pagkatao, ginawa ko na. Pero anong magagawa ko kung sa kabila ng pagpupumilit ko na burahin ka sa buhay ko, mas lalo lang nagmamarka sa akin. Makakahanap ka rin ng iba, Tiago. Yung tama para sa'yo. Yung walang problemang dala. At yung walang pangit na nakaraan. Ayoko sa iba, Nami. Ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Sagot naman nito na tila ba kahit anong dahilan ang sabihin niya, ay hindi nito tatanggapin. Bakit ako, Tiago? Bakit hindi ikaw? Niloko kita. Ginamit para makaganti sa kapatid mo. Hindi na mahalaga para sa akin yun, Nami. Pero sa akin, oo. Sinaktan kita, Tiago. Kaya bakit mahal mo pa rin ako? Makulit ako eh. Masasaktan lang kita lalo. Umiiling na sagot niya. Wala na akong pakialam doon, Nami. Ang gusto ko lang, makasama at mahalin ka. Mahal na kita. Na kaya kong tanggapin ang lahat. Sagot naman ito. Ang tanga mo, Tiago. Pinakawalan na nga kita pero eto ka pa rin bumabalik. Ayokong kumawala, Nami. Dito lang ako. Gusto ko dito sa piling mo. Sagot naman ito. Napailing na lang siya at saka ito inabot para mayakap hanggang humagulgol pa. Hindi niya maintindihan kung paanong nagagawa pa rin siya nitong mahalin gayong sobra ang sakit na binigay niya para dito. Ganun pa man ay gusto niyang sumugal. Gusto niyang pagbigyan ng sarili niya. Bahala na kung anong mangyayari dahil ipapaubayan na niya ang lahat ng sinisigaw ng puso niya.
Alam niyang wala siyang karapatan sa mga nangyari sa buhay niya ngayon, sa pagmamahal, pagpapatawad, at pagtanggap sa binigay sa kanya ni Tiago. Ngunit hindi na niya magagawa pa na isuko ang mga ito. Hindi niya nakakayanin dahil gustong-gusto niya ang lahat. At tulad naman ng inaasahan, at sa piling lang ni Tiago niya matatagpuan ang kapayapaan na matagal na niyang hinahangad. I may not be able to put it into words properly, but I love you more than you could ever know, Nami. Masuyong bulong ni Tiago sa kanya. 1 taon na ring nakalipas simula nang nangyari ang lahat at ngayon ay tahimik na silang namumuhay bilang mag-asawa. Hindi man sila tanggap ng pamilya at malalapit kay Tiago ay nanindigan pa rin ito sa kanya. Minahal pa rin siya nito sa kabila ng lahat. Tiningala niya naman ito habang nakangiting umiiyak. Now I understand that one thing they say when they finally meet the love of their lives. What is it? Malamlam na tanong ni Tiago sa kanya kasabay ng pagpatak nito ng halik sa kanyang noo. Napangiti naman siya. That being loved by you feels like an apology from God for all the worst thing I have been through. Ganun ang nararamdaman ko ngayon, Tiago. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na mahal mo ko. Na sa wakas, ay minahal na rin ako ng tamang taong mahal ko. Masaya ako na ganito yung pakiramdam mo. At pangako, mas mamahalin pa kita araw-araw. Mas mamahalin din kita araw-araw, Tiago. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Pangako. We have a lifetime for that, baby. Saad pa nito. Hindi naman niya maiwasan ang mamangha, lalo kay Tiago. At bilang kabayaran sa lahat ng pagmamahal nito sa kanya, ay handa siyang gawin ang lahat para lang mapatunayan ang labis-labis niyang pagmamahal. Sisiguraduhin niya na hindi mararamdaman ni Tiago na hindi niya ito mahal, na mamahalin niya ito ng lubos hanggang sa huling hininga niya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tiago at ni Nayami, na minsan mang sinubok, ngunit nanaig pa rin ang pag-ibig nila sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig, syempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.